Lola! Lola! May nasaga po akong balita sa labas. Pinabili lang kita ng sabon eh. Sumagap ka na ng tsismis. Kaya pala ang tagal mo. Hindi po ito chismis lang. Patay na po si Mang Macario. Ngayong umaga lang. Hindi na daw po kinaya ang sakit. Tuluyan na pala siya na maalam. Kawawa naman ang mga naulila niyang mga anak. Sa pagkakaalam ko 3 taon pa lang yata ang bunso. Balita pa nga po buntis pa ang asawa niya. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Kaya dapat piliin natin ang maging mabuti lagi sa kapwa natin. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Akma nga po ang kasabihan na yan kay Mang Macario. Sayang nga po hindi na siya nabigyan ng pagkakataon para magbago. Malay naman natin. Baka nung mga huling araw niya nakahingi na siya ng tawad sa mga nagawa niyang kasalanan dito sa lupa. Parang hindi naman po siya nagsisi. Dahil sa narinig ko po sa mga kamag-anak na kasama nung naghihingalo si Mang Macario, nasa isip pa rin po ang paghihigante. Kanino naman siya maghihigante? Sa mga kainuman daw po na nagpabarang sa kanya, wala naman daw pong ibang gagawa nun kundi ang nakainuman na may lihim na galit sa kanya. Marami naman siyang nakaaway Bakit naman ang mga nakaharapan niya sa inuman ng pagbibintangan niya? Ewan ko nga po yun naman po narinig ko lang na usap-usapan kanina. Madalas naman po yung napaparambol tuwing umiinom. Kaya po siguro yun ang naisip niya. Sinabihan ko na kasi sila una pa lang, pero hindi sila nakinig sa akin. Meron po kayong sinasabi, Lola? Wala apo. Akin na yung sabon na pinabili ko sa'yo at nang maibabad na ang mga puting damit. Ako na lang po ang bahala, La. Hindi ba magre-review ka pa para sa board exam mo? Nawala na po ako sa wisyo dahil sa balita kay Mang Macario. Mamayang gabi na lang po siguro. O sige, ikaw nang bahala. Maiwan na muna kita at may gagawin lang ako. Sa kabilang bayan talaga ang bahay ng pamilya ko. Tuwing may pasok sa eskwelahan, lahat kami magpipinsan ay sa bahay ni Lola Tatiana nakatira. Pero ang ilan sa amin nakatapos na at may mga trabaho na maliban sa akin na nagre-review pa para sa board exam. Pangarap ko kasi mula ng bata ang maging guro. La, akala ko po ba pupunta kayo sa Lamay? Bakit hindi pa po kayo nakagayak? Gusto ko sanang pumunta. Kaya lang hindi maganda ang panahon. Oo nga po no. Samantalang kanina maaliwalas naman ang panahon. Bukas na lang po kayo pumunta, La. Sasama din po ako sa inyo. 5 araw naman daw po ang burol Hayan na nga. Lumakas na ang ulan. Malamang po niyan walang masyadong makikipaglamay. Sana naman sa mga susunod na araw maganda na ang panahon dito sa atin. Darating kasi ang pinsan mo na taga Maynila. Dito muna siya ng 1 buwan. Sino pong pinsan? Si Daryl, anak ni Tita Beth mo na sa Maynila na nakatira. Yung po bang stepdaughter nyo? Oo, siya na nga. Mabuti po may komunikasyon pa kayo kahit matagal na ang huling pagkikita ninyo. Hindi naman kami nawalan ng komunikasyon Lagi pa rin siyang tumatawag sa akin. At minsan pinapadala niya sa akin ang larawan nilang mag-anak. Kahit nung nag-abroad siya, hindi siya nakakalimot. Ang bait naman po pala niya. Marunong din siyang tumanaw ng utang na loob sa pagpapalaki ninyo sa kanya. Mabait talaga ang Tita Beth mo, kahit nung bata pa siya. Malapit silang dalawa ng nanay mo nung araw. Bakit po ang anak lang niya ang magbabakasyon dito? Mula kasi nung mamatay ang asawa niya naging abala na siya sa kanilang negosyo. Medyo pasaway kasi ang nag-iisa niyang anak, kaya gusto raw niya munang ilayo sa mga barkada. Umiiyak nga siya nung makausap ko siya Hindi na daw niya kasi alam ang gagawin sa anak. Baka naman po dito lang magpasakit ng ulo ang anak niya ha? Mabait naman daw ang anak niya. Yun nga lang daw naiimpluwensyahan ng mga barkada. Baka sakali daw magbago rito.
Ewan ko bala. Parang hindi maganda ang kutob ko sa pagbabakasyon ng Daryl na yun dito sa atin. Baka naman imbis na tahimik lang kayo dito, magulo ng pagdating niya. Ngayon lang humingi ng pabor si Beth. Ayoko naman ipagkait yun sa kanya. Tsaka, malay natin dito nga magbago ang anak niya. Kayo pong bahala, Lola. Ayoko naman po na makialam pa sa desisyon ninyo lalo at nakikitira din lang ako dito. Ay nako, lalo pang lumalakas ang ulan. Ang mabuti pa maaga na tayong magsara ng mga bintana. Mauna na po kayo sa kwarto ninyo, Lola. Ako na po ang bahala magsara ng mga bintana at maglock ng pinto. O sige, maiwan na kita rito. Magdamag na hindi tumila ang ulan. Kinabukasan naman maagang pumunta ng palengke si Lola Tatiana para mamili ng pagkain namin para sa 1 linggo. Habang naghihintay, dumating ang isang kamag-anak ni Mang Macario. Hinahanap si Lola. May nangyari daw kagabi sa lamay at humihingi ng tulong para pangunahan ng padasal. Kahit ako nagulat sa paglalarawan ng babae. Natagalan po yata kayo sa pamamalengke ngayon. Marami po bang tao? Hindi naman. Kaya lang wala akong mapili na isda Konti lang ang paninda. Ay siya nga po palala. Galing dito si Aling Mercy. Yung pinsan ni Macario? Bakit daw? Kailangan daw po ng tulong ninyo. Kung pwede daw po na pangunahan ninyo ang padasal para sa yumaong si Mang Macario. Kagabi po kasi may nangyari sa burol. Ano naman ang nangyari? Nakakakilabot po, Lola. Habang nagkukwento nga po si Aling Mercy nagtataasan ang balahibo ko. May kababalaghang bang nangyari? Ganun na nga po, Lola. Dahil nga daw po malakas ang ulan kagabi, hindi agad nila napansin ang ingay. Hanggang isang nagsusugal daw pong nakapansin na parang gumagalaw ang kabaong. Nang lapitan nga daw, biglang bumukas yung kabaong at lumabas ang napakaraming insekto. Hindi na nakakagulat yon dahil binarang nga si Macario. Ibig niyo pong sabihin, naniniwala kayo na binarang nga po si Mang Macario ng isa sa mga kainuman niya? Naniniwala nga ako na binarang siya, pero hindi nang nakainuman niya. Sino naman po kaya ang gagawa nun sa kanya? May pinaghihinalaan po ba kayo? Mahirap magbintang, iha. Kaya mabuti pang huwag ka nang makisali sa problema nila. Wala na rin magagawa dahil patay na yung tao. Kung meron man akong naiisip na tao, huwag mo na lang alamin pa. Pupunta na po ba kayo? Mamaya na. Masyado pang maaga para magtungo ron. Sasamahan ko na po kayo, Lola. Ako na rin po ang bahala sa pag-aayos ng mga pinamili ninyo. Wala ka bang gagawin ngayon? Akala ko ba isasabay mo sa pagre-review mo ang pagtututor sa mga bata? Ganun na nga po, sana. Kaso mga magulang na po ang umaayaw. Bakasyon naman daw. Baka daw po manawa ang mga bata sa puro aral. Sabi ko nga po, libre naman ang pagtuturo ko Ayaw pa rin po nila. Wala na tayo magagawa kung mismo mga magulang na rin ang umaayaw. Alam ko gusto mo lang makatulong. Ang gawin mo na lang, mag-focus ka na lang sa pagre-review mo. Ganun na nga po ang gagawin ko. Hapon na kami pumunta sa burol. Pagdating nga namin ni Lola, walang ganong tao kundi ilang kamag-anak lang. Napansin ko agad na nakasaradong kabaong. Nakipag-usap sandali si Lola sa pamilya at ilang sandali pa. Inumpisahan na ang padasal para sa yumao. Nung nakauwi na kami, tsaka ko lang inusisa si Lola. Lola, tama po bang narinig ko kanina na hindi na paaabuti ng 5 araw ang burol? Ganon na nga, iha. Bukas na ang libing. Maigi na rin yon para sa patay. Napansin ko nga rin po na parang may masangsang na amoy na nagmumula sa kabaong. Nabubulok na kasi ang katawan ni Macario dahil sa barang. Pinayuhan ko na lang sila na magpatawag ng pari bukas para mabindisyonan. Hindi ko po maiwasan na maawa sa kalagayan nila. Napakasimple lang ng buhay nila. Hindi naman kasi yun mararanasan ng pamilya niya
Kung naging mabuting ama lamang si Macario nung nabubuhay pa. Kung meron lang po sana akong trabaho tutulungan ko sila. Nakita kong nag-abot ka ng tulong. Malaking bagay na yun sa kanila. May gumugulo pa sa akin, La. Kung sino ang bumarang kay Macario. Ibig lang pong sabihin yan, may mambabarang sa lugar natin. Mula ngayon, Bianca, ayoko na ulit babanggitin mo ang tungkol sa barang. Tuwing sinasambit mo kasi yun para kang nag-aanyaya ng masamang elemento. Pasensya na po, Lola. Hindi na po ako magbabanggit ng tungkol dun. Siya nga pala, Apo. Pakilinis na rin yung gitnang kwarto, ha? Yung kasi muna pansamantala magiging kwarto ni Daryl kapag nandito na siya. Sige po, La. Lilinisan ko na po ngayon. Mula nga ng araw na yun, hindi na namin pinag-usapan ni Lola ang nangyari kay Mang Macario. Nang maihatid na rin namin ng matanda sa huling hantungan, parang nakalimutan na rin ng mga taga ron ang nangyari sa kanya. Dumating ang araw ng pagdating ng pinsan kong si Daryl. Nagluto ng maraming putahe nun si Lola para sa pagdating ng binata. Natutuwa ako makita ka, iho. Hindi ka naman ba nahirapan sa biyahe? Hindi naman po. Okay naman. Hindi ko lang inaasahan na ganito pala kalayo ito. Hindi ako makapaniwala na gusto ni Mama na dito ako magbakasyon. Maligayang pagdating, Kuya Daryl. Sino ka naman? Ako ang pinsan mong si Bianca. Okay. Alam kong pagod ka at gutom sa biyahe. Halika na sa kusina para makakain ka. Alam mo, Kuya, ang daming niluto ni Lola ngayon. Natural lang siguro yun dahil may bisita kayong parating Ang mabuti pa maghain ka na, Bianca. Opo, Lola. Daryl, iho. Bakit nga ba hindi sumama ang mama mo? Inaasahan ko kasi na magkasama kayo ngayon Dapat nga po kasama ko siya kaso po may bigla ang lakad po siya ngayong araw. Ganun ba? Sayang naman. Sana sa susunod makauwi na siya rito. Gusto ko rin kasi siyang makita bago man lang ako mawala sa mundong ito. Nakahain na po ako. Pwede na po tayong kumain. Sige na, Apo. Maupo ka na. Ayos din naman pala dito. Mukhang masarap lahat Masarap talaga lahat ng yan. Minsan lang magluto ng ganyang kasarap si Lola kapag may bisita lang. Mamaya na ang kwentuhan. Umpisa na nating kumain. Kitang-kita ang saya kay Lola habang nakatingin kay Kuya Daryl na maganang kumakain. Halata kasi sa binata na nagustuhan niya ang mga nakahain sa hapag. Pagkatapos kumain, hinatid ko na sa kanyang silid ang pinsan ko. Ang liit pala ng kwarto rito. Pero pwede na rin. Hindi naman ako magtatagal dito Kahit na maliit ang kwarto mo, siniguro naman ni Lola na magiging komportable ka sa pagtigil mo dito sa amin. Pinilit lang naman ako ni Mama na pumunta rito Mukhang hindi ako tatagal dito. Kung hindi mo talaga gusto magbakasyon dito sa amin, kahit siguro anong pilit sa'yo ni Tita Beth, hindi ka niya mapipilit. Hindi lang niya ako pinilit. Tinakot pa niya ako. Ano naman ang pinananakot niya sa'yo? Wala ka nang pakialam kung ano yun. Ay, pasensya na, Kuya, kung hindi mo nagustuhan ang pagtatanong ko. Okay lang. Huwag mo na lang uulitin. May kailangan ka pa ba? Kung wala na lalabas na ako. Teka lang. Meron pa akong mga itatanong. Ano yun, Kuya? Anong pwedeng pasyalan dito? Tipikal na probinsya itong lugar namin. Walang mall dito o pasyalan. Ang makikita mo lang puro gubat at bundok. Meron din pala kaming ilog dito, baka gusto mo maligo. Sabi na nga gusto talaga akong parusahan ni Mama. Hindi ka lang kasi sanay sa buhay probinsya. Pero sana, kapag nagtagal ka dito, magustuhan mo rin ang lugar namin. Kahit na kailan, hindi ko magugustuhan ng boring yung lugar. Sana naman habang nandito ka, matuto kang makisama. Huwag mo sanang pakitaan ng magaspang na pag-uugali si Lola. Oo na. Baka mamaya magsumbo pa kayo kay Mama. Hindi naman ako sumbongera, kaya lang kabastusan naman yata na magpakita ka ng kagaspangan sa harap ni Lola. Ano nga palang trabaho mo?
Sa ngayon wala pa. Nag-review pa kasi ako ngayon para sa board exam. Hindi ako makapaniwala na nakapagtapos ka rin pala. Akala ko sa mga probinsyano mga kasambahay lang. Huwag mo naman lahatin. Kaya lang naman hindi nakakapagtapos ang iba dahil sa hirap na rin ng buhay. Tapos magpaparami pa ng anak. Alam na pala nilang mahirap ang buhay. Sabi ko nga, hindi naman lahat ganyan mag-isip. Sabi mo eh. Teka, pwede mo buksan ang bintana? Oo naman. Okay nga yun para pumasok ang hangin. Ganun na nga ang gagawin ko. Dahil mukhang mainit tong kwarto na binigay nyo. Maiwan na kita ha para makapagpahinga ka na. Alam ko kasing pagod ka sa biyahe. Hindi ko na hinintay na sumagot pa si Kuya Daryl. Mabilis na akong lumabas ng kwarto niya. Huminga ako ng malalim saka ako nagtungo sa kwarto ni Lola. Napasukan ko siyang nakaupo sa tumba-tumba niya at nakatanaw sa labas ng bintana. Nagpapahinga na ba si Daryl sa kwarto niya? Bago ko po siya iniwan, sinabihan ko po siya na magpahinga na. Napansin ko na may ugali ang batang yon. Baka mamaya mapikon ka sa kanya. Hahabaan ko na lang po ang pasensya ko sa kanya. Halata naman po kasi na hindi sanay sa buhay dito sa probinsya. Salamat, Apo. Ikaw na rin sana ang bahala sa kanya habang nandito siya. Alam kong hindi na siya bata. Pero pwede mo ba siyang bantayan kapag lumabas siya ng bahay? Ang laking damulag naman po ng babantayan ko. Hindi naman po siguro siya mawawala dito sa lugar natin. Hindi naman yun ang inaalala ko . Kung ganun po ano po ang inaalala nyo? Dahil may kagaspangan ng pag-uugali ni Daryl, baka hindi maiwasan na meron siyang makaalitan dito sa atin. Naku Lola, hindi lang po may kagaspangan ng ugali, kundi may kayabangan din pong taglay. Kaya nga kailangan ko ang tulong mo. Hanggat nandito lang naman ang Kuya Daryl mo sa atin . Baka nga hindi masunod ang isang buwan na bakasyon niya at magpasundo na rin. Pasensya na Lola sa sasabihin ko ha, pero mas gusto ko na wag nang magtagal dito si Kuya Daryl. Ayoko lang po kasi nga dahil sa kanya magka-problema kayo. Matanda na kayo para bigyan pa niya ng sakit ng ulo. Salamat Iha sa pag-aalala mo sa akin. Ayoko lang din kasing hindian ng Tita Beth mo. Bakit kaya ang bait ni Tita Beth? Tapos kabaliktaran naman ng anak niya. Sabi lang kasi ni Tita Beth mo, na-impluwensyahan ng barkada. Baka nga dahil doon. Sa tanda ba naman niyang yun? Nagpapa-impluwensya pa siya? Wala ba siyang sariling pag-iisip? Hindi naman kasi natin siya kilala ng lubos kaya mahirap manghusga. Sa bagay nga po. Sige Lola, ako na pong bahala kay Kuya Daryl habang nandito siya. Ipapasyal ko po siya sa magagandang lugar dito sa atin kung yun po magugustuhan niya. Malay mo naman, Apo. Baka po nakakaabala na po ako sa pamamahinga ninyo. Sige na po, lalabas na po ako. Sa kwarto lang po ako ha kung may kailangan kayo, Lola. Naisipan ko na lang magbasa ng libro sa kwarto hanggang makatulog ako. Kinabukasan, maaga naman ako nagising. Naabutan ko na si Lola sa kusina. Hindi ko na talaga kayo naunahan sa pagising sa umaga. Hindi mo naman kailangan makipag-unahan sa akin . Pwede ka na bang matulog hanggat gusto mo? Hindi naman po kasi ako sanay na gumising ng tanghali na. Alam niyo naman po na hindi kami sinanay ng mga magulang namin ng ganun. Lalo at nasa ibang bahay. Sa bagay nga, kilala ko ang nanay niyo. Mas strict pa sa akin. Ano nga kaya ang almusal na gusto ng pinsan mo? Naku, tingin ko po Lola, hindi po yun kakain ng pagkaing simple lang. Yun nga rin ang naiisip ko . Tingin niyo po kaya nakatulog ng mahimbing si Kuya Daryl? Hindi ko nga alam . Pero nung hating gabi kasi na magising ako, naririnig ko ang mga yabag sa kwarto niya. Baka kako na mamahay lang. Hindi magtatagal masasanay din siya. Mamaya pa naman siguro gigising si Kuya Daryl. Titingin na lang po ako sa may tindahan ni Aling Susan ng pwede niyang ulamin. Parang may ideya na po ako kung ano ang kinakain ng mayayaman.
Yun pala ang tingin mo sa pinsan mo. Mayaman siya. Kung umasta po kasi eh. Tsaka di ba po, may kaya naman talaga sila sa Maynila. Yun ang pagkakaalam ko dahil nakapangasawa nga si Beth ng maigi ang buhay. Sige Lola, pupunta na nga lang ako sa tindahan. Ngayon na ako titingin ng pwede ipaulam sa bisita natin. Hindi ka ba magkakape muna? Mamaya na lang po pagbalik ko. Habang bumibili nga ako sa may tindahan, nakasagap patuloy ako ng tsismis. Dumaan kasi si Mang Tirso at Adeng sa may tindahan. Mailap ang mag-ama sa mga tagaron dahil sa may kapansanan ng binatilyong si Adeng. Sa koprahan nagtatrabaho si Mang Tirso at matagal nang namayapa ang kanyang asawa. Pag-uwi ko, nakakunot na ang noo ni Lola Tatiana. Halata na ang pagkainip sa mukha niya. Bakit natagalan ka yata? Ako pasensya na po Lola, napahunta lang po ako ng kaunti. Sabi na nga ba nakipagchismisan ka pa. Ano naman ang napag-usapan ninyo? Dumaan po kasi si Mang Tirso at ang anak niyang may kapansanan. Bakit kailangan yung pag-usapan ng buhay ng ibang tao? Lalo na ang mag-amang yon. Hindi po ako nakikisali sa kanila, nakikinig lang po ako. Makinig ka sa akin ha. Iwasan mo ang mag-amang yon. Kahit makasalubong mo pa sila sa daan, huwag mo silang titingnan sa mga mata. Bakit naman po Lola? Di ba alam mo naman ang usap-usapan sa mag-amang yon? Hindi sila nakikisalamuha sa mga tao. Tsaka, mainitin din ang ulo nung si Tirso. Lalo na kapag nasasaktan ng anak. Nakakapagtaka na, bumalik pa sila dito sa atin. Ang sabi po nila, baka daw walang makuha na trabaho sa probinsya ng asawa kaya bumalik dito sa atin. Sabi nga po nila, buti daw nung magkasakit si Mang Macario. Walang mag-ama dahil kung hindi daw, baka silang napagbintangan na bumarang. Wala naman alam ang mga taga rito kundi magtsismisan eh. Kaya ikaw, iwasan mo ang mga taong yun. Hindi bagay sa'yo ang umasta ng ganon lalo't magiging guro ka. Ay, oo nga po pala. Sige po, hindi na ako makikisali sa kanila at kahit makinig man lang. Ano ba yung mga binili mo? Akin na at iluluto ko na. Bumili po ako ng hotdog, ham at nagdagdag na rin po ako ng itlog. Kakainin kaya ni Daryl yan? Oo naman po. Ito po ang alam kong kinakain ng mga mayayaman sa almusal. Ako na lang din po ang magluluto ng mga ito. O siya, lutuin mo na nga. Baka mamaya gumising na ang pinsan mo. Mukhang araw-araw tayo mag-iisip ng ipapaulam natin sa kanya. Pwede naman po na hindi natin laging sundin ang kanyang kapritsyo eh. Abay, mamumulubi po tayo niyan la. Kung ano pong nakahain, dapat yun ang kainin niya. Huwag siya mag-inarte. Minsan lang naman nandito ang pinsan mo eh. Gusto ko rin naman na maging masaya siya sa pamamalagi niya rito sa atin. Masaya nga pong pagbabakasyon niya eh. Butas naman ang bulsa natin dahil sa kanya. Ikaw talagang bata ka. Hindi naman mabubutas ang bulsa natin eh. Sige na, lutuin mo na yung mga binili mo. Mabuti na lang nauna na kaming kumain ni Lola. Dahil kung hindi, malamang namuti na ang mga mata namin sa kakahintay kay Kuya Daryl. Na 10:00 na ng umaga nagising. Hindi rin maipinta ang mukha niya na tila hindi maganda ang gising. Kumusta ang tulog mo? Hindi ako nakatulog. Tapos ngayon naman nagising ako dahil maingay sa labas. Pasensya na kapag ganitong oras may mga naglalaro kasing mga bata sa tapat ng bintana mo. Sa susunod pagsasabihan ko na sila. Sigurado gutom ka na. Ano, kain ka na? Hindi ako kumakain sa umaga. Madalas nagkakape lang ako. Ganun ba? Nagluto pa naman kami ng maraming klase ng ulam para sa'yo. Hindi muna kasi kayo nagtatanong Di bale, kakainin na lang namin yun ni Lola. Pagsabihin mo yung mga batang naglalaro sa labas abala sa pagtulog Mga walang modo. Bakasyon kasi kaya nasa labas ang mga bata. Tsaka hindi naman kasi nila alam na may natutulog sa kwarto mo. Mababait naman ang mga batang yon.
Wala akong pakialam kung mababait ang mga yan. Ang sa akin lang, nakakaabala sila. Kaya pagsabihan mo, pati mga magulang nila. Grabe ka naman. Bakit kailangan pang pati mga magulang kakausapin pa? Dahil responsibilidad nila ang mga anak nila. Pinababayaan lang nila maglaro sa labas. Hindi nila alam nakakaabala sila ng ibang tao. Parang maliit na bagay lang pinalalaki mo. Sabi ko naman sa'yo, ako nang bahala. Ganyan yata kayo mga taga-probinsya eh. Mga walang pakialam sa mga bisite. Ano bang gusto mong gawin ko? Sana naman matuto kang maging mapagpasensya. Sabi mo nga bisita ka dito sa amin. Hindi naman siguro masama kung makikisama ka rin. Hindi ko naman ginusto na mapunta ako sa lugar na ito. Kaya ba, hindi ka na makikisama? Para sabihin ko rin sa'yo, ayoko rin na nandito ka dahil sa ugali mo. Ikaw ba may-ari ng bahay na ito para pagsalitaan mo ko ng ganyan? Hindi nga ako pero nag-aalala naman ako kay Lola. Matanda na siya para bigyan ng sakit ng ulo. Yan palang tingin mo sa akin eh. Samantalang kahapon lang tayo nagkakilala. Diyan ka na nga. Lalo mo lang sinira ang araw ko. O saan ka pupunta, Kuya Daryl? Hindi mo kabisado ang lugar na to. Kahit anong tawag ko kay Kuya Daryl, hindi na ako pinansin pa. Gusto ko man siyang sundan, baka mag-away lang kami lalo. Pinagsabihan ko niya lang ang mga bata na wag nang maglaro sa tapat ng kwarto ng pinsan ko. Pagdating ni Lola galing sa bahay ng kamag-anak namin, agad niya akong kinausap. Tumawag daw sa kanya si Tita Beth. Bigla ko naisip na baka nagsumbong na ang anak niya. Nagsusumbong na siguro si Kuya Daryl sa mama niya. Tumawag nga raw sa kanya kanina. Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Naabala po kasi ng mga bata ang tulog niya. Ang dami na niya kagad sinabi eh. Siguro po, hindi niya nagustuhan ng mga binitiwan kong salita sa kanya. Kaya po biglang umalis. Hanggang ngayon nga po hindi pa rin bumabalik. Humihingi pala ng dispensa sa iyo ang Tita Beth mo. Pagpasensyahan mo na lang daw ang pinsan mo. Nahihiya nga din siya sa akin eh. Po? Hindi po ba nagalit sa akin si Tita Beth? Hindi nun kinukonsinti ang anak sa mga maling ginagawa. Kilala naman niya kasi si Daryl, kesa sa atin. Ay, kinabahan pa naman ako kanina. Akala ko talaga nagagalit sa akin si Tita Beth eh. Baka kako ginawa na ako ng kwento ng anak niya. Ay, nasa na kaya ang pinsan mo? Nag-aalala nga po ako sa kanya. Baka mamaya ay mapano siya sa labas. Hindi naman niya kabisadong lugar natin eh. Hindi naman ako nag-aalala na may masamang mangyari sa kanya. Mababait naman ang mga taga rito eh. Ang inaalala ko, baka nagugutom na siya. Inaalok ko naman po siya kanina na mag-almusal kaya lang po sabi niya, hindi daw siya kumakain sa umaga. Kung tutuusin po tanghali na yun. Nailuto mo ba yung tinola kanina? Opo, gusto niyo po bang kumain? Hindi naman ako nagugutom pa. Marami akong nakain sa bahay ni Lucing kanina eh. Initi mo na lang mamaya kapag dumating ang pinsan mo. Siguradong gutom na yon pag-uwi. Sige po la, hihingi na rin po ako ng sorry kay kuya para hindi na humaba ang away namin. Alam ko namang wala kang kasalanan. Pero mabuti na rin ikaw ang magpakumbaba. O sige, maiwan na muna kita ha. Tawagin mo ako kapag dumating na si Daryl. Kapapasok lang ni Lola sa kwarto nang dumating naman si Kuya Daryl. Hindi niya ako pinansin at tuloy-tuloy lang siya sa kwarto niya. Sinundan ko naman siya kaya lang mabilis na niyang naisara ang pinto at muntik pa nga akong tamaan. Pinuntahan ko na lang si Lola para ipaalam na dumating na si Kuya. Sa hapunan na lang kami nagpangita. Saan ka ba nagpunta, iho? Hindi mo ba alam na pinag-alala mo kami? Nag-ikot-ikot lang po ako para mawala ang init ng ulo ko. Tatatlo lang tayo sa bahay na to. Ayoko na nag-aaway kayo ng dahil lang sa maliit na bagay. Pasensya ka na kuya sa mga sinabi ko sa'yo kanina. Anong magagawa ko? Nakikitira lang naman ako dito sa bahay na to. Magagawa mong sabihin lahat ng gusto mo. Nakikitira lang din naman ako sa bahay ni Lola. Ang akin lang naman, sana, habang nandito ka,
Huwag mo naman pasakitin ang ulo ng lola natin. Nakikitira ka lang naman pala eh. Pero kung pagsalitaan mo ko, akala mo ikaw ang may-ari nitong bahay. Tama na yan. Ayoko na kayo makikita na nagtatalo. Lalo na sa harap ng hapagkainan. Pasensya na po, Lola. Ito lang ba ang ulam natin? Hindi ba paborito mo ang tinola? Oo nga po. Pero hindi ako sanay na iisa lang ang ulam pag kumakain. Pasensya ka na, Apo. Bukas na lang ako magluluto ng ulam. Ano bang gusto mong ulamin bukas? Pupunta rin ako sa palengke. Buti po sana kung kaya niyong lutuin. Halata naman na puro simpleng lutuin lang ang alam niyo eh. Magluto na lang kayo ng maraming putahe bukas. Tapos mamimili na lang ako kung anong gusto kong kainin. Hindi kami mayaman ni Lola para maibigay ang gusto mo. Lalo na ang mag-aksaya ng pagkain. Kakainin naman natin yung mga yun eh. Paano maaksaya? Paano kapag hindi maubos? Eh di ipakain sa aso. Oh, hindi pa rin pag-aaksaya yun. Dahil hindi naman itatapon. Palibasa kasi, hindi mo naranasang magutom kaya mo yan nasasabi. Sa mga katulad namin na nakaranas ng gutom, bawat butil ng kanin mahalaga sa amin. Hindi ko nga naranasan na magutom. Pero hindi ko naman siguro kasalanan kung bakit lumaki kayo na mahirap. At ako nakakaangat sa buhay. Hindi ko naman sinasabi na kasalanan mo. Sana lang habang nandito ka, huwag mo kaming paghanapan ng buhay na nakasanayan mo. Hindi naman namin kayang ibigay ang lahat ng gusto mo eh. Ang dami mo na kagad sinabi. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko si mama. At sasabihin ko na magpadala ng pera dito. Baka maging kasalanan ko pa kapag naghihirap kayo. Ang mabuti pa, mga apo, kumain na lang tayo. Maliban sa masama ang nagtatalo sa harapan ng pagkain, hindi rin magandang paghintayin ng grasya. Nauna na si Lola sa pagkuha ng pagkain. Parang napipilitan namang kumain si Kuya Daryl ng hapunan. Habang kumakain kami, tahimik lang ang lola namin. Batid ko na hindi niya nagustuhan ang pagtatalo na naman namin ng pinsan ko. Kinabukasan maaga kami na malengke. Ako ang pinapili ni Lola na sa tingin ko'y kinakain ni Kuya Daryl. Makalipas nga ng 1 oras, umuwi na rin kami. Nadatnan naman namin na gising na si Kuya. Mabuti namang gising ka na, iho. Bumili ko ng kakanin sa palengke. Halika, kumain tayo. Masarap tong iterno sa kape. Hindi po ako nag-aalmusal. Nagtimpla na rin ako ng kape kanina. Hindi ko gusto ang lasa ng kape nyo. Gusto mo ba ng tsokolate? Ipagtitimpla kita. Huwag na po. Mag-iikot na lang ako sa paligid. Masyado pang maaga para lumabas. Maya-maya na lang, iho. Pasasamahan kita kay Bianca para mapuntahan mo ang magagandang lugar dito sa amin. Oo nga kuya, lilinisin ko lang ang mga pinamili namin. Sandali lang naman to eh. O sige, hihintay na kita. Hindi pa nga ako nakakatapos sa gawain ko, sinabihan na ako ni Lola na samahan na si Kuya Daryl. Lukot na naman daw ang mukha at naiinip na. Napapahinga na lang ako ng malalim habang sumusunod. Habang naglalakad, may mangilan-ngilan na bumabati sa amin at tinatanong ang pinsan ko. Matipid ko lang sinasagot na nagbabakasyon sa amin. Hindi ka man lang umiti sa mga bumabati sa atin. Baka isipin naman nila, napakasuplado mo. Hindi naman ako politiko para ngumiti sa mga makakasalubong natin. Hindi mo naman kailangan maging politiko para maging palakaibigan sa mga taga rito. Nandito ako para magbakasyon. Hindi para makisalamuha sa mga tao rito. Ay, may mga kaibigan ka ba sa Maynila? Oo naman. Ano naman ang tingin mo sa akin? Kaya ako lang naman naitanong dahil sa ugali mo. Dahil hindi lang ako namamansin, akala mo wala na akong kaibigan? Hindi ba pwede na namimili lang ako ng mga kakaibiganin ko? Natural yung papansinin ko, yung mga ka-level ko lang. Hindi mo nga pala kami ka-level. Pasensya na, kamahalan. Hindi mo naman kailangang mainis dahil sinabi ko lang ang totoo. Hindi ka nga bagay sa lugar namin. Walang mayaman dito eh. Alam mo, isa pa sa napansin ko, walang magandang mga babae rito. Kaya sobrang boring dito sa lugar nyo. Katulad ng mga kasalubong natin. Mukhang hinukay sa ilalim ng lupa ang mga itsura.
Si Namang Tirso yan at ang anak niyang si Adeng. Mabuti pa sa kabila na lang tayo dumaan. Bakit kailangan tayong umiwas? Sila dapat dumaan doon. Hinaan mo nga yung boses mo, baka marinig ka eh. Wala akong pakialam. Hoy, kayo mag-ama. Kita nyo lang ang dadaan kami. Dumiretso pa talaga kayo rito? Hindi mo pag-aari ang daan ito, iho. Mukhang hindi ka taga rito ha. Pero kung umasta ka, napakayabang ha. Eh ano ngayon kung mayabang ang dating ko sa inyo? Ang gusto ko, lumayo kayo sa akin. Pangit na nga ng lugar nyo, pati ba naman ng mga tao? Hindi ko yata gustong tabas ng dila ng kasama mo, Bianca. Pasensya na po kayo sa pinsan ko, Mang Tirso. Hindi lang po maganda ang gising niya. Apo ka rin pala ni Aling Tatiana. Palalampasin ko ito, iho. Pero sa susunod, hindi na. Ikaw, Bianca, pagsabihan mo ang pinsan mo, hindi ganun kahaba ang pasensya ko sa mga katulad niya. Opo, huwag po kayo mag-alala. Pagsasabihan ko po siya. Bakit kailangan ikaw pang humingi ng pasensya sa mga yon? Kung mahirap ka na nga, mas mababa pa sila sa'yo. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Nakapag-aral ka naman siguro, bakit ang bastos mo? Hanggang langit yung kayabangan mo, ha? Bakit ka ba nagagalit, ha? Ikaw tong bastos eh. Ibang tao pa talaga ang kinakampihan mo. Sinisiguro ko sa'yo na makakarating to kay mama. Sige, magsumbong ka! Wala akong pakialam! Nauna na ako naglakad pa uwi sa bahay. Hindi ko na rin napansin na tumigil sa di kalayuan ng mag-ama. At malinaw pang narinig ang mga sinabi ni Kuya Daryl. Pagdating sa bahay, kinuwento ko naman kay Lola ang nangyari. Kitang-kita ko naman sa kanya ang pamumutla. Mabuti na lang po, hindi siya pinatulan ni Mang Tirso. Totoo naman kasi na parang hinukay sa ilalim ng lupa ang mag-amang yun. Ang mabuti pa, ayusin mo na ang mga gamit mo. Tatawagan ko ang mama mo at ipasusundo na kita rito. Dahil lang doon paalisin nyo na ako rito? Ang babaw nyo naman? Hindi ko hahayaan na bastusin mo ang mga kababaryo ko. Hindi pwede yung asal mo sa inyo ang pairali mo dito sa amin. Pero Lola, kararating ko lang. Pauwi nyo na kagad ako? Ano na lang po sasabihin ni Mama? Maiintindihan ng mama mo ang dahilan ko. Lalo't malalaman niya ang ginawa mo. Malit na bangi, pinalalaki nyo lang. Sige, alis na ako rito. Ayusin ko na yung mga gamit ko. Ayoko naman talaga rito eh. Ayos lang po ba kayo? Namumutla po kayo. Oo, apo. Mali nga siguro na pumayag akong dumito si Daryl. Hindi ko akalain na malala pala ang pag-uugali niya. Kahit nga po ako'y nagulat sa inasal ng yun, seryoso po ba talaga kayo na pauwi na si Kuya Daryl? Oo, ayoko na balang araw eh. Pagsisihan ko na hindi ko pa siya pinaalis. Gusto ko rin sana siyang makasama at maging ang mama niya. Kaya lang hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag may masamang nangyari sa kanya nang dahil sa kapabayaan ko. Tama lang naman po ang pasya ninyo. Kaysa naman po, dito pa siya makahanap ng kaaway. Kaya alam po, ano kayang sasabihin ni Tita Beth? Baka mamaya gawan pa tayo ng kwento ng anak niyang yan. Wala na akong pakialam kung magsumbong man siya ng kung ano-ano sa mama niya. Sana naman, pangaralan din ni Tita Beth ang anak niya. Hindi ba niya alam na pwedeng ikapahamak ni Kuya Daryl? Yung ugaling ganun? Aminado naman si Beth sa malaking pagkukulang sa anak niya. Wala siya nung mga panahon na lumalaki ang pinsan mo. Akala daw niya, sapat na ang naibibigay niya ang mga kailangan nito. Huli na mapagtanto niya ang mga pagkukulang niya. Kaya po ba pinagbakasyon niya dito ang anak niya? Umaasa siya na baka dito magbago? Hindi naman na po batang musmus si Kuya Daryl para madali ninyong masusweto. Kung siya na nga nanay nahihirapan, tayo pa kaya na ngayon lang natin siya nakasama? Yun na nga apo eh. Sana naman hindi dibdibin ni Tirso ang ginawa ng pinsan mo. Sinabi naman po ni Mang Tirso na palalampasin niya ang ginawa ni Kuya Daryl. Mabuti nga kung ganon. Paano kung magbago ang isip niya? Ano naman po ang gagawin kung sakali ni Mang Tirso dun kay Kuya Daryl? Huwag mo nang alamin. Ang malas nyo naman kasi.
At nakasalubong niyo pa ang mag-amang yun. Habang nag-uusap kami ni Lola Tatiana kanina, pakiramdam ko meron pang mas malalim na dahilan ng pag-aalala niya. Nang araw ding yun umalis na sa amin si Kuya Daryl. Hindi pa nakakausap ni Lola si Tita Beth. Meron lang tinawagan ng pinsan ko para masundo siya. Kahit wala na sa bahay si Kuya Daryl, may mga pagkakataon pa rin nakikita ko na malalim ang iniisip ni Lola. Nakausap niyo na po si Tita Beth? Hindi pa, iha. Baka abala lang yung tao. Kilala ko naman ang tiyahim mong yun. Tatawag din siya. Iniisip niyo po siguro si Kuya Daryl, ano? Hindi ko maiwasan eh. Siyempre apo ko na rin siya kahit hindi ko tunay na anak ang mama niya. Kung alam lang po sana ni Kuya Daryl kung gaano siya kaswerte sa pagkakaroon ng lola na katulad ninyo. Umaasa pa rin naman ako na sana balang araw eh. Bago man lang ako mawala sa mundong to, makasama ko silang mag-ina. Malay niyo po, isa sa mga araw na to dalawin kayo ng mag-ina. Baka magbago na rin doon si Kuya Daryl. Maiba nga pala ako. Akala ko ba uuwi ka muna sa inyo? Nag-aalala po kasi akong iwan kayo dito eh. Sige na, dalawin mo na ang pamilya mo. Wag mo na akong alalahanin pa. Babalik din po ako kaagad. Siguradong namimiss ka na ng pamilya mo. Umalis na rin ako ng araw na yon para kinabukasan ay makabalik din ako. Masaya ako na makasama ang mga magulang at mga kapatid ko. Kaya lang hindi ako mapakali. Siguro dahil tuwing umuwi ako sa amin, may naiiwan pa sa bahay ni Lola para samahan siya. Napansin naman yun ng mga magulang ko. Kaya pinayagan nila ako na umuwi na rin agad. Samantala, hindi inaasahan ni Lola na habang nagdidilig siya ng kanyang mga halaman, darating si Mang Tirso. Anong ginagawa mo rito? Akala mo ba hindi ko napapansin ang pag-aaligid mo sa bahay ko? Wala na yata yung binata nagbabakasyon sa lugar natin Umuwi na siya ng Maynila. Alam ko ang nangyari sa inyo. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa iyo. Masyadong magaspang ang pag-uugali ng apo mo. Halata na hindi naturuan ng magandang asal. Alam ko naman yun. Kaya lang hindi tama na basta mo na lang siya husgahan na hindi naturuan ng magandang asal. Kagaya ng ginawa niyo sa amin ng anak ko. Pasalamat siya apo mo siya. Dahil kung hindi… Gagawin mo rin sa apo ko ang ginawa mo kay Macario. Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam kong ikaw ang bumarang sa tao. Walang ibang gagawa nun kundi ikaw. Alam kong galit ka sa kanya dahil sa ginawa niya sa anak mo. Ama ka. Ako nga may gawa nun. Alam ko rin na sinubukan mong tulungan siya. Pero huli na ang lahat. Bagay lamang ang nangyari sa kanya. Perwisyo siya sa baryo natin. Ikaw ang perwisyo sa lugar na to. Akala mo yata hindi ko alam pati bata pinapatulan mo. May mga bata dito na basta na lang nagkakasakit na wala namang dahilan. Alam kong kagagawan mo yon. Wala ka na ba talaga sa tamang pag-iisip, ha? Habang nabubuhay ako, hindi ako papayag na may manakit sa anak ko. Turuan mo ang anak mo na makisalamuha sa mga taga rito. Hindi lahat ay masama. Marami pa rin ang mabubuting tao. Hindi namin kailangan na makisalamuha sa inyo. Masaya na kami ng anak ko na dalawa lamang kami. Kung ganon, umalis na kayo sa baryo na to. Sa malayong lugar kayo tumira kung ayaw mong pakialaman kayo. Hindi ikaw magsasabi niyan sa akin. Dito kami titira hanggat gusto ko. Nandito ang kinabubuhay namin. Kung ganon, layuan mo ang pamilya ko. At tigilan mo na rin ang pagbibigay ng sakit sa mga bata. Oras na may mabalitaan pa ako. Sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Matanda ka na. Ano pang magagawa mo, ha? Huwag mo kong subukan. Katawan ko lang ang mahina. Pero hindi ang kakayanan ko.
Nagtagisan pa ng titig sina Lola at Mang Tirso bago umiwas ang huli at humakbang paalis. Nagtataka naman ako nang makita ko silang magkausap. Malayo pa lang kasi natanaw ko na sila. Bahagya pang nagulat si Lola nang makita niya akong papalapit. Bakit nandito ka na agad? Wala po kasi kayong kasama dito eh. Tsaka pinayagan naman po ako ni nanay at tatay. Ano pong sadya ni Mang Tirso sa inyo? Halika na muna sa loob ng bahay. Doon tayo mag-usap. Para pong galit si Mang Tirso kanina. Ay, ito nga po pala ang gulay na padala ni na tatay. Nag-abala pa talaga ang mga magulang mo. Maraming salamat sa mga pinadala nila. Lola, sabihin niyo na po ang dahilan kung bakit yung kausap si Mang Tirso kanina. Hay, bago ka pa umuwi sa inyo, napansin ko na ang pagtanaw niya dito sa bahay natin. Kanina nilapitan na niya ako kaya sinita ko na. Inaabangan kaya niya si Kuya Daryl? Ganun na nga. Kaya tama lang ang desisyon ko na pauwiin ko na siya sa kanila. Bakit parang tingin ko po natatakot kayo kay Mang Tirso? Palagay ko naman po hindi niya sasaktan si Kuya Daryl. Wala naman po siyang sinasaktan sa mga taga rito eh. Yan ang palagay niyong lahat. Pero ang taong yon maitim ang budhi at mapaghigante. Ano po? Hindi ko po kayo maintindihan, Lola. Tama ang sinabi mo. Binarang si Macario. Binalaan ko sila noon pero hindi sila nakinig. Pinayuhan ko rin sila na huwag pupunta sa ospital. Lalo lang kasi nito pinadadali ang buhay niya. Puro kasi katigasan ng ulo ang pinaiiral eh. Si Mang Tirso po ba ang may kagagawan ng pangbabarang sa kanya? Wala nang iba. Kaya natakot ako nang sabihin mo na pinagsalitaan sila ni Daryl ng hindi maganda. Ngayon po alam ko na kung bakit niyo po kami pinaiiwas sa kanila. Kayo lang po bang nakakaalam ng tunay nilang pagkatao? Ang Lola Noemi mo alam din ang tungkol sa kanila. Ayoko lang na mapahamak kayo ng mga apo ko. Pagdating pa lang ng pamilya na yun sa atin, alam ko na agad ang pagkatao ni Tirso. Sana naman po wala na mapahamak sa mga taga rito. Binalaan ko na siya kanina. Kung ayaw niyang bumalik sa kanya ang gagawin niya. Tama pala talaga ang kutob ko noong una pa lang. Problema lang ang dadalhin dito ni Kuya Daryl. Tumawag na po ba sa inyo si Tita Beth? Hindi pa nga Siguro nga nagtatampo siya sa akin. Malamang nga po kung ano-anong sinasabi ni Kuya Daryl sa kanya. Hay nako, bakit kasi lumitaw-litaw pa siya sa buhay natin? Ang mahalaga naman wala na tayong alalahanin pa. Ang gusto ko lang ang makausap si Beth para makapagpaliwanag. Hayaan na nga lang po natin kung ayaw pang makipag-usap sa inyo ni Tita Beth. Hindi na po natin yun problema. Mabuti pa aayusin ko muna ang mga dala mo. Magpahinga ka na muna riyan. Nang mga sumunod na araw, hindi ko na nakikitang malungkot at nag-aalala si Lola. Ako naman abala sa pagre-review ko. Kasalukuyang kaming nasa sala ni Lola. Abala siya sa pananahe habang nagbabasa naman ako. Nang bigla na lang merong kumatok sa may pinto. Nagkatinginan pa kami ni Lola bago ako tumayo at tiningnan kung sino ang dumating. Pareho pa kami nagulat sa bisitang dumating. Bakit ka bumalik? Si Mama may gusto na bumalik ako rito. Itatakwil daw niya ako kapag umuwi ako sa amin. Nasaan bang mama mo? Hinihintay kasi ni Lola ang tawag niya Nasa amin, abala sa negosyo niya. Kaya wala na siyang panahon para tumawag sa inyo. Hindi ka na nga pwede pa dito sa bahay ni Lola. Ano yung sobrang inaabot mo? Pera yan. Panggastos dito sa bahay habang nandito ako. Ang yabang mo talaga, no? Akala mo ba madadaan mo kami sa pera mo? Isaksak mo yan sa baga mo. Iho, hindi namin kailangan ng pera mo. Hindi ka na kasi pwedeng mamalagi dito dahil sa ugali mo. Posible kasing magkaroon ka lang ng kaalitan dito sa lugar namin. Ayoko na mapahamak ka. Wala na po ako mapupuntahan Hindi po ako makakapasok sa bahay namin.
Wala ka bang kaibigan na pwede mong lapitan? Bago pa ako pumunta rito, nilapitan ko na silang lahat. Isa lang ang sagot nila. Hindi nila ako matutulungan. Naiintindihan ko naman sila eh. Dahil tulad ko, asa lang din sila sa mga magulang nila. Ay, hindi ka nga pwede dito sa amin. Mabuti pa makiusap ka na lang sa mama mo. Siyang may obligasyon sa'yo at hindi kami. Tama si Bianca, iho. Para din naman sa'yo ang dahilan namin eh. Sana wag mong masamain. Kahit sana po pansamantala lang, Lola. Bahala ko na rin po maghanap ng trabaho. May mga in-apply na rin po ako. Hinihintay ko na lang po na tawagan ako. O sige, paig na ako na dumito ka pansamantala. Lola, alam niyo naman na hindi siya pwede dito. Paano kung… Payag ako pero may kondisyon ako. Ano po ang kondisyon nyo? Baguhin mo yung pag-uugali mo. At iiwasan mo ang mag-amang Tirso at Ading. Wala naman pong problema sa ugali ko eh. Wala daw. Yun ang mga kondisyon ko kung gusto mong tumira sa bahay ko. Sige po. Sabihin nyo na kung ano po ang ugali ko na gusto nyong baguhin ko. Tsaka, sino po ba yung mag-ama na tinutukoy nyo? Sila lang naman ang mag-amang sinabihan mo na mukhang galing sa hukay. Sila ba? Totoo naman kasi. Lalo na yung anak. May kapansanan kasi si Adeng. Sana naman, huwag mong pagtawanan. Kung hindi ka susunod sa kondisyon ni Lola, mabuti pa umuwi ka na lang sa inyo. Oo na, susunod na ako. Hindi ko rin naman gusto makaharap ang mag-amang yun. Para din naman sa kabutihan mo ang sinasabi namin eh. Pwede na po ba akong pumasok sa kwarto ko? Napagod po kasi ako sa biyahe. Sige na Apo, magpahinga ka na muna. Ipapatawag na lang kita sa hapunan. Salamat po, Lola. Pero baka hindi na rin po ako maghapunan. Kulang din po kasi ako sa tulog eh. Kaya baka bukas na po ako magising. Teka lang, bago ka matulog, ibigay mo muna yung sobrang naglalaman ng pera. Kukunin mo rin pala. Ang dami mo pang arte. Ibibili rin namin yan ng pagkain mo habang nandito ka. Ibabalik ko naman ang sobra kapag umalis ka na. Okay, sabi mo eh. O ito na. Ikaw nang bahala dyan. Ilang araw pa lang na nakakabalik si Kuya Daryl, ang dami na naming natatanggap na reklamo sa mga kapitbahay. Pati nga mga batang naglalaro lang sa tapat namin nasisigawan niya. Ako na lang lagi ang humihingi ng pasensya sa mga magulang. Sinasabi ko ring aalis din ng pinsan ko at nagbabakasyon lang sa amin ng ilang araw. Ay, mali po yatang pumayag kayo na dumito ulit si Kuya Daryl. Puro na lang po reklamong natatanggap ko sa mga kapitbahay natin eh. Wala na tayong magagawa pa. Basta hindi lang sila magkakaharap ni Tirso. Wala tayong magiging problema. Isa rin po yan sa inaalala ko eh. Natatakot din po ako sa pwedeng gawin sa kanya ni Mang Tirso. Bantayan mo na lang siya kapag wala kang ginagawa. Hindi naman siya lumalayo eh. Hindi naman po siya bata para bantayan ko eh. Marami din po kasi akong ginagawa. Hindi na nga. Pero para siyang naliligaw ng landas dahil hindi nga siya nagabayan ng maayos ng mama niya. Tingin ko kulang siya sa atensyon at pagmamahal kahit may pera sila. Habang narito siya, gusto kong iparamdam sa kanya ang pag-aaruga na hindi niya naranasan. Kaya ikaw, habaan mo ang pasensya mo sa kanya. Akala ko pa naman, kapag maraming pera, masaya. At wala ka nang hahanapin pa sa buhay. Malungkot din pala. Oo naman, hindi lang pera ang nagpapasaya sa tao. Kaya maswerte kayong magpipinsan. Kahit mahirap ang buhay ninyo kumpleto kayong pamilya. At kontento sa kung anong meron kayo. Bigla tuloy akong naawa kay Kuya Daryl. Sige, magiging mabait na ako sa kanya mula ngayon. Mabuti naman. Labis akong matutuwa kung makikita ko kayo nagkakasundo na. Nasan kaya ang pinsan mo? Kanina pa siya umalis Nandyan lang po yun. Hindi naman po yun lumalayo. Mamaya po kapag hindi pa siya umuwi, hahanapin ko na po siya. Baka nga nalibang lang sa labas. Sana nga magkaroon siya ng mga kaibigan dito sa lugar natin.
Lingid sa amin ni Lola, malayo na ang nararating ni Kuya Daryl dahil sa pagja-jogging. Hindi na siya pamilyar sa kinaroroonan niya. Pabalik na sana siya sa pinanggalingan nang matanaw si Adeng na patungo sa bangin. Nagtataka naman na sinundan niya ng tingin ng binatilyo. Hindi na sana niya papansinin ito dahil sa sinabi ni Lola. Pero ganun na lang ang gulat niya nang madulas ang binatilyo. Mabuti na lang napakapit sa makapal na damo. Agad naman niyang sinaklolohan ng binatilyo. Ayos ka lang ba? Oo nga pala, hindi ka nga pala nakakapagsalita. Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Wala po akong ginagawang masama sa anak nyo. Katunayan nga po niyan tinulungan ko pa si Adeng. Muntik na po siya mahulog sa bangin. Siguro itinulak mo ang anak ko, no? Hindi basta-basta mahulog ang anak ko sa bangin. Dahil kabisado niya ito. Bahala po kayo kung ayaw nyo maniwala. Anak nyo na nga po tinulungan ko Kayo pa ang galit? Oh, ayan. Meron pong sinesenyas ng anak nyo. Baka pinapaliwanag niya ang nangyari. Sabi ng anak ko, itinulak mo raw siya. Sinungaling ka talaga. Adeng, sabihin mong totoo. Tinulungan kita, hindi kita tinulak. Pagsisisihan mo na bumalik ka pa sa lugar na ito. Anak ko na lang ang natitira sa akin. Tapos balak mo pa siyang patayin? Hindi ko po magagawang pumatay ng tao. Maniwala po kayo sa akin. Tinulungan ko lang po talaga ang anak nyo. Tama na! Hindi ako naniniwala sa'yo. Titiyakin ko na magbabayad ka sa ginawa mong to. Wala akong pakailam. Kahit apo ko pa ni Aling Tatiana. Walang sino man ang maaaring manakit sa anak ko. Lalo na ang isang dayong katulad mo. Hindi ko na po ipagpipilitan na nagsasabi ako ng totoo. Alam po ng Panginoon ang totoo. Ginamit mo pa ang pangalan ng Panginoon sa katarantaduhan mo? Umalis ka na. Kung ayaw mo ngayon pa lamang ay magbayad ka sa ginawa mo. Aalis na po ako. Adeng, sana sabihin mo sa tatay mong totoo. Masama nga ang ugali ko. Pero hindi ko kaya manakit ng tao. Kahit naglalakad na palayo si Kuya Daryl, ramdam pa rin niya ang pagsunod ng matalim na titig sa kanya ni Mang Tirso. Hanggang makauwi sa bahay, parang tulala pa rin ang pinsan ko sa nangyari. Mabuti nakauwi ka na. Ngayon ka lang yata natagalan sa labas. Ipapasundo na nga sana kita kay Bianca. Nawili po ako sa pagtakbo Hindi ko na malayan na napalayo na pala ako. Sa susunod kuya, sasamahan na kita para hindi ka maligaw. Baka mamaya kasi makarating ka sa lugar kung saan nakatira ang mag-ama. Bakit po pala iniiwasan ng mag-amang yun? Sadya talaga silang mailap sa tao umpisa pa lang ng pagdating nila rito. May ugali rin kasi si Tirso, lalo na kapag nasasaktan ng anak niya. Kaya sabi ko sa'yo, iwasan mo mag-amang yun. Ayoko magkaroon kayo ng problema. Opo, papasok na lang po muna ako sa kwarto ko. Sige iho, magpalit ka ng damit. Basa ka ng pawis Parang may kakaiba sa kanya, Lola. Baka napagod lang siya. Siguro nga po. Lalabas lang po muna ako. May kukunin lang akong libro kay Mela. Hindi po ako magtatagal. Hindi pa nga ako nakakarating sa bahay ng kaibigan ko, nakita ko na si Mang Tirso. Madilim ang anyo nito na tila susugod sa gera. Hindi ko tuloy maiwasan ang kabahan. Kaya nagpalingalinga ako sa paligid. Merong mga tao na napahinto rin sa kanilang ginagawa at nakatingin sa gawi ko. Napakasama ng pinsan mo. Tinitiyak ko sa'yo na magbabayad siya sa ginawa niya. Matitikman niya ang galit ko. Hindi ko po kayo naiintindihan. Ano po ba ang ginawa ni Kuya Daryl? Kasalanang mortal ang ginawa niya sa akin. Kailanman hindi ko siya mapapatawad. Ano po bang kasalanan? Sabihin niyo na mapagalitan ni Lola. Muntik na niyang patayin ang anak ko. Ho? Paano po muntik ng patayin? Itinulak niya sa bangin ang anak ko. Nasa bahay ngayon si Adeng at takot na takot pa rin. Ayaw na niyang lumabas pa ng bahay namin. Ako na pong humihingi ng dispensa sa ginawa ng pinsan ko. Patawarin niyo na po siya. Para niyo na pong awa. Hindi ako marunong maawa sa mga tao na aapi sa anak ko. Lalo't dayo rito sa lugar natin.
Mang Tirso, parang awa na po ninyo. Mang Tirso, huwag po muna kayong umalis. Kahit anong tawag ko kay Mang Tirso, hindi na niya ako pinansin. Nagtataka naman ng mga tao sa naging reaksyon ko na tila takot na takot. Nagmamadali na rin akong bumalik sa bahay para ipaalam kay Lola ang nalaman ko. Kahit siya, nakitaan ko rin ng takot. Agad naming kinumpronta si Kuya Daryl. Sa tingin mo kaya maniniwala kami sa'yo, ha? Yun ang totoo. Hindi ko siya tinulak. Tinulungan ko pa nga ang binatilyong yun eh. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ibang sumbong ni Adeng sa tatay niya? Sinungaling ang binatilyong yun. Pagkatapos ko siyang tulungan, ito pang igaganti niya sa akin. Wala siyang utang na loob. Dapat kasi hindi ka nalang bumalik dito sa amin eh. Puro problema lang ang dinadala mo. Nandamay ka pa talaga. Alam mo, mabuti pa, umalis ka na dito. Galit na galit si Mang Tirso kanina. Hindi ka niya mapapatawad sa ginawa mo. Hindi ako natatakot sa kanya. Handa akong harapin ang galit niya. Kapag umalis ako, para ko na rin tinanggap na sila ang nagsasabi ng totoo. Hindi ito ang oras para pairali mo yung kayabangan mo. Hindi mo kilala si Mang Tirso. Mas mabuti pa rin na umuwi ka na sa inyo. Sa tingin ko huli na ang lahat. Hindi natin siya pwedeng paalisin rito. Haharapin natin ang problemang ito ng sama-sama. Maniwala po kay Lola. Hindi ko magagawa ang bagay na yun. Oo, mayabang ako at magaspang ang ugali ko. Pero hindi ko magagawa ang binibintang ng mag-ama. Naniniwala ako sa iyo, iho. Nararamdaman kong nagsasabi ka ng totoo. Salamat po Lola at naniniwala po kayo sa akin. Pwes, ako hindi naniniwala sa'yo. Galit na galit talaga sa akin si Bianca. Huwag mo na lang siyang pansinin. Nag-aalala lang naman siya sa iyo. Kung sakali po nakasuhan ako ng mag-ama, haharapin ko po sila. Pasensya na rin po kung pati kayo ay nadamay sa problema ko. Hindi ka kakasuhan ni Tirso. Sa ibang paraan ka niya sisingilin. Ano pong ibig niyong sabihin? Mahirap ipaliwanag, iho. Baka hindi ka rin maniwala. Tsaka ko na lang sasabihin sa iyo. Sa ngayon huwag ka munang lumabas ng bahay, ha? Kinausap ko muli si Lola nang kaming dalawa lang. Habang tumatagal din, nakakaramdam ako ng takot at pag-aalala sa pinsan ko. Kahit kasi nangingibabaw ang galit ko sa kanya, naaawa pa rin ako sa sasapitin niya. Ano pong gagawin natin? Ayoko po na maghintay na lang tayo na kung anong gagawin ni Mang Tirso. Wala na siya sa bahay nila. Siguradong pumunta siya sa altar kung saan siya gumagawa ng ritual. Kung ganun po, wala na tayong magagawa para pigilin ang mangyayari kay Kuya Daryl. Makukontra ko lang ang sumpa oras na tumalab na yun sa biktima. Marunong po kayo manggamot ng barang? Akala ko po, naghihilot lang kayo. Ang totoo niyan may nalalaman din ako sa pangbabarang. Pero kailanman hindi ko yung ginamit sa masama. Kundi nang gagamot lang ako. Kaya wala nagkakasakit sa inyong mga apo ko dahil agad kong nilulunasan Kaya po pala tuwing nagkakasakit kami magkakapatid, kahit gaano pa kalubha, hindi kami dinadala sa ospital kundi dito sa inyo. Huwag ka na mag-alala sa pinsan mo. At huwag ka na rin magalit. Nagsasabi siya ng totoo. Paano niyo po natiyak ang bagay na yan? Kanina nakausap ko si Berto. Sabi niya nakita daw niya lahat. Walang kasalanan ng pinsan mo. Pasalamat pa nga daw dapat ang mag-ama dahil tinulungan ni Daryl ang binatilyo para hindi mahulog sa bangin. Hindi ko po maintindihan kung bakit kailangan magsinungaling ni Ading sa kanyang ama. Sabi ni Berto at ng iba pa, ganun daw talaga ang binatilyong yun. Mali lagi ang sumbong sa ama. Para bang natutuwa siya kapag napapaaway ang ama. Ito namang si Tirso naniniwala agad. Sa bagay anak naman niya yun. Kaya naman po pala iniiwasan sila ng mga tao din, lalo na ng mga bata.
Habang nag-uusap nga kami ni Lola, nakarinig kami ng malakas na sigaw mula sa kwarto ni Kuya Daryl. Agad namin siyang pinuntahan. Bumungad sa amin ng napakaraming bangaw sa kwarto niya. Binuksan ko ang bintana at saka binugaw ang mga yon. Hindi ko po alam kung saan sila nanggaling. Basta na lang sila lumitaw sa harapan ko na korting tao. Kaya ako napasigaw. Huwag ka na matakot, iho. Nandito na kami. Wala na ang mga bangaw na yon. Umpisa na ba ito, Lola? Oo, iha. Nararamdaman ko ang kanyang presensya sa paligid. Anong pinag-uusapan niyo? Kailangan mo magpakatatag, apo. May kakaibang sakit na dadapo sa iyo. Gumagamit din ng insekto para pahirapan ang biktima. Ang tawag sa ganong paraan ay pangbabarang. May bumabarang sa akin? Hindi kayo yung mag-ama? Oo, pero hindi ako makakapayag na magtagumpay si Tirso sa masama niyang balak. Ayoko pa pong mamatay, Lola. Lola, wala akong makita. Lola, nawala ng malay si Kuya Daryl. May lumalabas din ng mga maliliit na uod sa bibig niya. Napakabagsik ng barang na ginamit ni Tirso. Gusto niya talagang pahirapan ng apo ko. Kuya, huwag kang susuko. Labanan mo ang sakit mo. Bantayan mo muna ang Kuya Daryl mo. May kukunin lang ako sa kwarto ko. Nasa tabi lang ako ni Kuya Daryl habang nagsasagawa ng orasyon si Lola. Nagkamalay na rin naman ang pinsan ko. Nakakakita na rin naman siya pero lumuwa ang mata niya, nakita ang maliliit na ugat. Kinailangan din namin siyang tanggalan ng damit. Dahil sa pagkakalapnos ng kalahati ng katawan niya. Parang nalapnos ng kumukulong mantika ang itsura nito. Anong ginagawa ni Lola? Anong inuusal niyang salita? Salitang Latin na natutunan pa niya sa kanyang mga ninuno. Gumagawa siya ng orasyon para gumaling ka na. Iyakin ka rin pala. Akala ko'y matapang ka eh. Sorry kuya, kung nakapagsalita ako ng hindi maganda. Sorry din kung hindi ako naniwala sa'yo. Wala yon. Kasalanan ko rin naman eh. Unang araw ko pa lang dito sa bahay. Hindi na magandang impresyon na ipinakita ko sa inyo ni Lola. Dapat nga ako humingi ng sorry sa inyo eh. Kapag gumaling ako, babawi ako sa inyo ni Lola. Kahit hindi ka na bumawi, basta gumaling ka na lang. Marami akong atraso sa inyo ni Lola. Tama lang na mabayaran ko mga kabutihan niyo sa akin. Ikaw na nga ang bahala kung yan ang gusto mo. Alam mo, ngayon ko lang naranasan na may mag-alaga sa akin. Tuwing nagkakasakit kasi ako, mag-isa lang ako eh. Ako din ang nagpapainom ng gamot sa sarili ko. Masarap palang pakiramdam ang ganito. Mula ngayon, kahit simpleng lagnat lang ang mararamdaman mo, aalagaan ka na namin ni Lola. Talaga? Ang swerte ko naman sa inyo. Sana, noon ko pa kayo nakilala ni Lola. Hindi pa naman huli eh. Pwede pa tayo magsimula ulit. Pangako, magiging mabait na ako sa'yo. Bianca, pasensya ka na ha. Kumikirot kasi ang mga sugot ko at mga mata ko eh. Gusto ko munang matulog. Mamaya na lang tayo magkwentuhan ulit. Pakiusap lang. Huwag kang aalis sa tabi ko ha. Natatakot kasi ako eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis sa tabi mo. Babantayan kita. Kitang-kita ko sa mukha ni Kuya Daryl ang paghihirap. Tumaas baba din ng kanyang dibdib na tila nahihirapan sa paghinga. Lalo rin lumulubha ang kanyang mga sugat. Nagnanana na ang mga yon at may malansang amoy na rin ang lumalabas. Lola, bakit po kaya lumalala ang kalagayan ni Kuya Daryl? Ayaw makipagkasundo ni Tirso. Gusto niya talagang mamatay si Daryl. Gagaling po ba si Kuya? Wala akong pagpipilian kundi ibalik sa kanya ang barang na ginawa niya. Yun lang ang paraan para makaligtas si Daryl. Bago ko isagawa ang huling orasyon, kailangan ko munang humingi ng kapatawaran sa Diyos sa gagawin ko. Alam kong malaking kasalanan ang gagawin ko.
Pero ito lang ang tanging paraan para mailigtas ang pinsan mo. Gawin niyo na po, Lola. Hirap na po si Kuya Daryl. Wala naman siyang kasalanan para magdusa. Oo, Apo. Gagawin ko na. Iwan mo muna ako. Kailangan ko mapag-isa sa gagawin ko. Sige po, Lola. Sa tabi lang ako ni Kuya Daryl. Pabiling-biling na si Kuya Daryl sa kanyang higaan dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Kahit anong pagpapakalma na gawin ko, parang hindi niya ako naririnig. Samantala, palakas naman ng palakas ang inuusal na dasal ni Lola. Para bang bawat salita na binibitiwan niya ay latigo na lumalatay sa katawan ng pinsan ko. Kasabay ng paghinto ni Lola sa kanyang orasyon, bigla na lang din nawalan ng malay si Kuya Daryl. Lola! Si Kuya Daryl po nawala ng malay! Hindi na siya gumagalaw! Hintayin lang natin. Gagaling na rin ang pinsan mo. Ang ibig niyo pong sabihin, natalo niyo si Mang Tirso? Oo, Apo. Kailanman hindi magwawagi ang kasamaan. Salamat sa Diyos! Ligtas na si Kuya Daryl! Tignan mo, unti-unti nang nawawala ang sugat niya. Bumabalik na rin sa dati ang mga mata niya. Oo nga po. Kuya, magaling ka na. Siguradong gutom siya kapag nagising. Magluluto muna ako para may makain ng pinsan mo. Bantayan mo muna siya ha, hanggang magising siya. May lungkot ako na aninag kay Lola bago siya lumabas. Hindi ko na lang yun pinansin pa. Baka ako nagkakamali lang ako. Pagkalipas ng ilang araw, meron ipinagtapat sa amin si Lola. Maging kami man ng pinsan ko nakaramdam ng panlulumo. Walang dapat sisihin sa nangyari kundi ako. Wala kang kasalanan. Ang anak niyang nagtulak para gawin yun ng kanyang ama. Kung nagsabi sana siya ng totoo, hindi aabot sa ganito. Sana hindi na lang ako bumalik dito. Problema patuloy ang dinulot ko. Dahil sa akin nawala ng ama ang binatilyong yun. Kung hindi ko ibinalik sa kanya ang barang niya, ikaw ang mamamatay. Ilang beses ko siyang pinakiusapan pero hindi niya ako pinakinggan. Naging sarado na ang isipan niya. Binalot na ng matinding galit ang puso niya. Mahirap pong mawala ng ama. Naranasan ko po yun. Gusto ko po sanang tulungan si Adeng. Ako rin po, Lola. Gusto ko rin pong tumulong. Lagi na lang daw nagmumukmuk ang binatilyo sa bahay nila. Naaawa din naman ako. Kaya kayo na lang din ang magdala ng tulong ko. Hindi ko rin kasi maiwasan na makonsensya sa nangyari eh. Hindi ganun kadali na makuha ang loob ni Adeng. Lalo't kami ang sinisisi niya sa pagkamatay ng kanyang ama. Halos araw-araw namin siyang pinupuntahan para dalhan ng pagkain at mga damit. Sa pamamagitan man lang nun, maramdaman niya ang taus-puso naming pakikiramay. Pinili na rin ni Kuya Daryl na sa baryo namin manirahan. Hindi makapaniwala ang mama niya sa naging desisyon niya. Malaki na rin ang ipinagbago niya mula nang maranasan ng mabarang. Marami siyang napagtanto ng mga maling nagawa. At nangako na magiging mabuting tao na. Wakas,